Bisita po via Zoom mga ka-partners, kaibigan natin, si Attorney Neil Abayon, dati rin pong mambabatas ito. Attorney, maayong hapon, maulan na hapon ba dyan sa iyong kinaroroonan ngayon? Attorney Neil, si Admar. Good afternoon, Admar. Tapos gayahon lang tikaw kay memorize mo pala yung sobrang daming dialect ha. So maayong hapon ug maupay nga kulop sa mga viewers ni Admar. Oo. Unfortunately, 3 languages lang yung alam ko, English, Tagalog, Bisaya, at Maray, 4 pala. Alam mo naman dahil kay Google, pwede mo nang pwede ka nang ma-master sa iba't ibang mga lengguwahe, dialekto. Well, mayong hapon na attorney. Pag-usapan natin, unahin mo na siguro natin yung impeachment bago yung bilang tagapagsalita mo no sa kaso na hinahawakan ninyo kay Attorney Manasseh Carpio. Unahin lang muna natin. Ano bang dapat na mga maintindihan ng ating mga kababayan dito sa recent na iprenisenta na mga witness, ay na mga, hindi pa pala, witness lang pala kasi yung kahapon, noon siya yung kahapon at nung Tuesday and Tuesday and Lunes na witness po. Anong mahalagang punto? Kung ano na lang talaga yung status. Yes po. Based on my observation. So, currently, hindi pa rin napapakita talaga yung actual misuse kung ako po yung tatanungin. Yung pinapakita lang nila, may notice of disallowance na in-issue. So, yung dilemma lang kasi sa ganong legal theory, if you're going to ask me, my professional observation sa ganyan, yung notice of disallowance kasi that's for auditing purposes lang. Walang criminal liability dyan, tas wala ring any proof or evidence showing actual misuse. Yung allegation nila is misuse of confidential fund. Tapos yung next dyan, they are banking on the presumption na nakalagay dun sa Section 8 of the Joint Circular na pag may demand for liquidation tapos nag-fail, may presumption na nagka-personal use na yung respondent. Yung dilemma lang ng prosecution dun, kung mapanood nyo yung part, Admar, na kinlarify ni Presiding Officer Escudero mismo, na yung presumption dun applies pag may final na case. Wala namang any criminal case na final against VP Sara at present involving that. So, if we follow the jurisprudence that was cited in the joint circular, walang presumption talaga na nag-a-apply ngayon. And yan yung in-explain ko nga sa video na yung understanding ko din sa presumption na yun sa Section 8, pwede yun gamitin yung notice of disallowance as evidence para kung may mag-file talaga ng criminal case, mag-a-apply yung presumption. Tapos, evidentiary purposes yung notice of disallowance. Yun yung understanding ko dun sa presumption na yun ng Section 8. So, yung point ko lang, kinlarify yun ni Presiding Officer Escudero, tapos nireiterate niya dun sa witness paulit-ulit yung question, and then yung witness himself admitted na hindi niya alam na yun yung rational dun sa jurisprudence na pinagbasihan ng Section 8 na yun, na it's for criminal filing purposes. Pag may mag-file, may presumption. Opo. Yung nababanggit nyo na pag-file, baka hindi pa sila nakapag-file din kasi paunang pa lang naman itong kanilang ginawa. Yung sa audit, mga initial reports na hindi pa talaga final, hindi pa executory, yes. Attorney. Kaya hindi sila umabot siguro doon sa paghahain ng kaso, or pwede ka na bang maghain, pwede na ba silang magrekomenda ng reklamo pag mga pa lang, yung AOM saka yung notice of suspension ba yun na paunang mga puna nila, attorney? Ganito lang, Admar, para mag-gets nyo talaga. Yung presumption nga na yun sa Section 8 will apply only kung may criminal case. So since walang any criminal case naman, wala ring presumption talaga na nag-a-apply at present. Yun yung point of view and assessment ko dun sa Joint Circular in relation sa jurisprudence na pinagbasihan. Pero I think yung gusto mo lang talaga rin i-point out is kung ano ba talaga yung status nitong current COA case against VP Sara. So, even though may notice of disallowance na in-issue yung COA and bank, appealable pa po yun sa Supreme Court. And yung nami-mix and match kasi minsan, when you say executory, ibig sabihin ba nun final? Those are two different things. When you say executory, may provision ng judgment, dun sa judgment na pwede execute. Pero it does not mean na final na yung actual case, meaning finally resolved na talaga yung main issue kasi pwede pa i-appeal sa Supreme Court. So a case can be executory but it can still be subjected to appeal. Therefore, hindi pa yun final even though executory na. Tapos yung executory aspect din naman po dun sa mga COA decisions, that's only for civil liability, yung restitution.
And there are also Supreme Court decided cases na pag i-appeal yan sa Supreme Court, tas mapakitang may good faith yung respondents although hindi nasunod yung auditing standard, wala ring actual restitution na mangyayari pag may good faith defense yung respondent. Opo. Attorney, ito na lang. Kailan ba maghahain ng kaso si COA kapag may mali silang nakita? Hanggang saang level dun? Recommendatory sila actually. Mhm. So yung mag-file dapat niyan, DOJ, Ombudsman. Opo. Yun. So, kumbaga, Yung COA is mainly for auditing purposes. pero sa tingin nyo po, ang usual ba ay tinatapos mo na lahat ng proseso hanggang doon sa notice. Ang sinasabi kasi nila, pag notice of disallowance, yun na yung ano nila. Pag umabot na ba sa ganun, automatic, magrekomenda sila sa ombudsman. Kasi sa pagkakaalam ko, yung kanyang witness, hindi na umabot doon sa punto na meron ng notice of disallowance. Yes. Sabi Doon nga na siya niya. sa AOM. Tama. Yes, attorney. Yes. So yung pag-file naman ng criminal case, hindi yan kailangan antayin talaga yung sa COA kasi yung COA is for purposes of auditing. Yung criminal case, criminal in nature yun siya. So as long as may evidence yung mag-aakusa na mapakita na itong essential elements ng crime na to ay ginawa talaga ng accused, pwede na nila yun i-file kasi possible na yun pumasok yung reasonable certainty of conviction na threshold for filing of cases. So hindi kailangan talaga pero kailangan may evidence pa rin sila to convict. Kasi again, kung mag-file din silang criminal case tas wala naman sila ebidensya rin dun, di wala rin mangyayari. Madidismiss lang din yung case. Mm-mm. Pero as to the filing, Opo. different aspects po yun. Auditing case, auditing administrative case versus a criminal case. Mm-mm. Dito naman tayo sa pagiging accountable officer. Direkta ba na si VP Sara, ang halimbawa, pagpalagay natin na may mali doon sa proseso sa kanilang pag-audit or sa pag-liquidate nila, direkta ba si Vice President Sara Duterte ang mapapanagot? Yung sa joint circular, may or na provision kung may designated. So if we follow the plain meaning rule, yung verba lehis, so it's the head of agency or yung designated. Self-explanatory naman po yung provision na yun eh. Mm-mm. And that's up to the senator judges how they will interpret it. Pero kung ako, since plain yung words ng batas, wala namang room for ambiguity, then it should be interpreted following the plain meaning rule. Opo. Dito sa nakalipas na mga hearing dyan sa Kamara, kung saan po kayo galing, hanggang sa panayam nila sa media ng mga taga-prosekusyon, laging nababanggit, parang naglalagay sila ng parang ito na lang, inaangguluhan nila na mali yung paggamit ng mga code, ng mga aliases, ng mga pseudonym doon sa parang yan yung kanilang pinalulutang na issue. Yes. Nasagot ba ito during sa trial at ano ba ang malinaw na dapat maintindihan ng ating mga kababayan ukol dito? Yung magandang point, yung magandang question and answer portion as to that point, yung tanong ni Senator Lacson, diniscuss niya yun na is it normal or proper ba na gumamit ng aliases? Which I believe sinagot ng yes nung witness. Tapos may mention pa si Senator Lacson doon na usually i-divulge lang yung confidential information once declassified na yung operation or yung confidentiality aspect. So hindi in simple terms, hindi po porkit nakakatawa yung mga pangalan ay ibig sabihin that's already an impeachable offense. Kasi meron pa rin pong confidentiality rules, di ba? And yung maganda nga po, mas maganda kung panoorin nila yung kay Senator Lacson talaga na question and answer. Kasi na-discuss yun ng maayos doon. So, proper, kung ako pala it's proper to use aliases kasi it's for confidential purposes naman talaga. And yung sa 1992 na circular na sinight din mismo ni Attorney Poe, yung pinakita niya, naka-explain din po yun doon eh. Tsaka kung pakikinggan din natin yung witness, wala din siyang direkta na pagtutol kagaya ng gimmick na ginagawa ng mga nasa prosecution na talagang nilalagyan nila ng kulay na mali yung paggamit ng code. Pag tinanong mo siya, direkta, sabi niya silent yung batas, hindi sinasabing bawal, hindi rin sinasabi na hindi bawal or no? Yes. Doon pa lang malalaman mo, di ba? Yes, so dyan natin makikita yung quasi-political side talaga ng impeachment. Kasi baka hindi nila mapa-convict or lacking in evidence sila mapa-convict. So bawi na lang sa quasi-political angle.
via yung mga side remarks na ganyan. Yan yung ano na lang, yan yung isang aspect ng pagiging sui generis talaga ng impeachment. Yan yung masasabi ko na lang dyan, Admar. Opo. Na may politika pa rin talaga kasi yung impeachable officer is a politician. So kung hindi mo mapakonvict, edi try natin siguro yung i-try na lang nila apektahan yung political capital ni VP Sara via those side remarks. Sabi Yun nga yung nila, possible scenario dyan. dalawa daw ang korte dito impeachment court at court of public opinion Yan yung reality sa impeachment lalo na dito kasi politician nga. Tapos politicians din yung prosecutors, politicians din yung judges. So kung example, tayong taong bayan nanonood, hindi natin gusto yung action sa mga prosecutors ng senator judges, edi bawian na lang sa 2028 elections. Opo. Yun yung isang aspect doon. Opo. Dito tayo sa ano naman, sinasabi pinalulutang nila na walang OR, puro AR. Ito rin yung ginagawa nilang inaangguluhan na parang masama, no? Acknowledgement receipts lang yung kanilang mga binibigay. Nasagot din ba dito sa sa trial nitong nakalipas na mga araw kung mahigpit bang ipinagbabawal na puro AR lamang po? At yes po, attorney. So, papasok pa rin yan dun sa confidentiality kasi syempre, kung hindi nga sinabi ng isang tao yung real name niya, bakit naman siya mag-issue ng OR na may real information niya or yung taxpayer identity, yung TIN number niya? E di nawala din yung purpose ng aliases nun. And sinabi din niya ng witness na pag yung mga informant, mga tao, hindi naman kailangan ng ORs talaga. And even dun like sa yung sa safe houses, so same pa rin po kasi confidential Why will you issue an OR with your TIN number, your personal information? So mawawala yung confidential purposes nung fund na yun kung i-issue yun. Opo. And again, Admar, basta yung main point talaga dito, this is an auditing issue lang kasi yung sa COA talaga So again, it does not mean kung na-violate or hindi nasunod strictly yung auditing standard, it does not mean na may actual crime kang ginawa. Opo. Yun yung nami-mix and match kasi ng tao. Ibig tingin kasi nila porket may COA, automatic, may mali kang ginawa. Yung purpose talaga ng COA ay hindi mo nasunod yung auditing requirements. Pero kung gusto mapanagot as to the criminal liability yung isang tao, you have to prove the essential elements din of plunder, graft and corruption, or malversation. Depende kung ano yung criminal case na ifa-file. Opo. Meron dito Hindi dapat i-mix and match talaga yung legal issues. Pati yung merong audit query ba yung tawag nun? Minamasama din, attorney. Masama bang magtanong, halimbawa, may hindi ka naintindihan sa paunang report na saglit lang, ito, ano ba talaga yung kailangan? Meron ka lang kaming ganito. Mali ba yun, attorney? It's always normal to clarify, even in regular cases, diba? Pag hindi ka sure, hindi mo maintindihan yung sinabi ng opposing counsel, hindi mo maintindihan yung ruling ng judge, syempre mag-ask ka for clarification. Kasi that's part of due process Why will you act on something na hindi mo fully naintindihan pa yung ina-allege against you? So, that's expected and normal lang. Kasi ano naman yan right to be notified and right to explain. Opo. So, dun yun papasok sa right to be notified mo kung ano yung proper talaga na gusto or kung ano yung gusto talaga i-point out na ina-allege against you. Opo. Ito rin, ang laging minimension ng mismong taga-COA na witness, si Wamil, Attorney Wamil, ay yung Joint Memorandum Circular 15. Pero ipinunto doon sa cross-examination ng depensa yung dalawang batas sa Revised Penal Code tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now ngayon, bawal mag-divulge. Opo. Pag mag-divulge, may possible para sa criminal liability. kaalaman lang ng ating mga kababayan, saan ba ang mas mananaig? Itong Joint Memorandum Circular, COA, DBM, o itong dalawang batas na ito? Or dapat pagsabayin lagi ito na bilang auditor sa paghimay sa paggastos ng confidential fund? Meron din kasi ang hierarchy of laws So the Constitution, regular statutes, then mga internal rules. So yung joint circular is internal rule. So hindi siya pwede mag-go against or mag-amend ng mga Republic Acts. So if a Republic Act or a general statute like yung sa Revised Penal Code nagsabi bawal mag-disclose or yung dun sa RA 3019 bawal mag-disclose, hindi yun pwede amendahan ng isang joint circular, yung provisions na yun. Opo. So in other words, hindi ka pwede mag-disclose talaga ng confidential information just because sinabi ng for auditing purposes. Kasi may criminal liability yun
Ang ano din dito, attorney, kasi 'di ba, pag unang part sa pagpresenta ng witness, pinapakilala para ma-establish yung credibility, mas lalong mababawasan yung credibility kasi una, abogado ka, CPA lawyer ka. Tapos hindi mo lagi mo lang binabanggit yung Joint Memorandum Circular, hindi mo nababanggit nga doon sa pagiging witness mo yung RPC tsaka Other yung laws, itong yes. yung mga iba pang mga batas, attorney, pati rin yung sunod-sunod na pagtatanong ni Presiding Officer Chis Escudero. Medyo doon yata parang hindi nakahanda ang witness sa attorney. So, ayoko masyado maging conclusory as to this kasi yung judges talaga, senator judges, yung may trabaho niyan. Pero yung masasabi ko lang, maganda talaga yung point or yung part nung kay Senator, kay Presiding Officer Escudero. Kasi doon, tinatanong niya na hindi mo pala alam itong jurisprudence na to, na ito yung sabi, yet you kept on citing this repeatedly since day one. So, doon pa lang, I think, may kita na ng general public kung ano yung possible sentiment ng presiding officer in relation to that witness. Opo. Dito naman sa kredibilidad ng witness kasi giniit talaga niya na sa tagal niya sa COA, particular na yung sa ICFAO, no, yung mismong nag-audit doon sa Intelligence at Confidential Fund since 2014 yata. Giniit niya na wala siyang alam at bukod tangi na si Vice President Sara Duterte lamang ang may intelligence fund or confidential fund. Now ngayon, na-debunk ito ng depensa at merong dokumento na nagsasabi na merong confidential fund din si Vice President Binay. Now ngayon, humirit pa siya ng tanong. Ang mismong witness, sabi niya, ang tanong, na-liquidate ba yan? Saglit lang, di ba? Sila ang taga-liquidate ng mga pondo mula sa Office of the Vice President din. Anong masasabi nyo dito? Bawas kredibilidad ito, attorney? Ano na lang tawagin ko, bawas pogi points na lang. Kasi ayoko masyado maging conclusory yung statements. Bawas pogi points kasi yung action na yun ng part nung office ni VP Binay, that's official, official functions ng isang government. So, dapat alam niya yun. Theoretically. Tsaka, lalo na he is making bold claims ba na ganun ka laking claim. And he's a lawyer also. So, pag lawyer ka kasi, mataas credentials mo as a witness, mas mataas yung expectation sa'yo. Yun yung reality talaga. Tapos pag nakikita na hindi ka talaga expert dun sa profession mo, bawas nga yun ng pogi points. Opo. Sa isang witness. Ang napansin ko lang din po, di ko alam kung napansin nyo rin po, attorney, yung mga witness na nailatag nila, parang bitin yung yung naging role. Kumbaga parang kulang. Like kagaya dito sa witness nila sa yung sa COA. AOM. Oo, hanggang doon lang sila. Yung sa NBI din, parang limitado lang din. Tapos, ang napansin ko, bakit lahat ng mga naging witness na ilipat agad? Alam mo yung parang nagkataon lang ba, di ba? Yung sa NBI, after nung naging regional director na ng BARM, ngayon regional director na yata sa inyong lugar sa Eastern na Visayas si Lotok. Tapos yung isa naman nailipat na, hindi na siya sa cybercrime. Ito namang si COA biglang nalipat na rin ito sa Pasay. Ano masasabi mo sa mga ganitong klase din na witness? Or ano na lang yung dapat na yung may kredibilidad na witness talaga na may personal knowledge all the way, attorney? So, mag-comment muna ako dun sa paglipat. Yung sa mga paglipat naman kasi pag-appoint, at the end of the day, whether or not qualified ba yung appointee to the position or yung ipopromote. So kung qualified sila, wala namang question doon. Pero of course, hindi rin mabe-blame ng government kung may questions yung general public kasi din yung timing ng mga pag-transfer, pag-appoint, pag-promote. Medyo somewhat dikit masyado doon sa impeachment process. So kung i-criticize yung government ng general public because of those promotions, yung point ko lang ay dapat i-expect din yun ng public. Kasi nga may mga din sa timings talaga. And then, as to dun sa Hilaw, yung masasabi ko na lang currently, yung witness na to mukhang yung point lang talaga gusto nila i-present na na may AOM which eventually led or yung part niya nag-recommend siya na mag-file ng notice of disallowance. Yun lang. So,
ano pa currently, may ano pa naman, may trial dates pa yung prosecution, so baka may ipe-present pa silang witness doon naman sa notice of disallowance side. Kasi from my understanding, ito lang yung sa AOM and sa notice of suspension pa lang for this witness. Opo. Kaya siya parang may appearance talaga of hilaw. Pero as to the AOM na siya yung nag-imbestiga, siya yung proper witness kung ako tatanungin kasi siya naman talaga yung nag-imbestiga nun for AOM and NS purposes. Tsaka laging na... Pero ano lang, may mga questionable areas lang siya dun sa mga sinagot nga niya, which is may kita din naman natin nga yun sa line of questioning ng mga senator judges. Oo, kasi kung ganito po ang nangyayari na question agad, hindi pa pala final and executory, marami pa palang mga proseso 'yan. Wala nang matitirang mga opisyal ng gobyerno sa ating mga iba't ibang mga ahensya kasi for sure kung babasahin mo yung mga ina-upload nila na mga files, ang daming mga puna ng mga puna ng COA sa kanila sa paggastos ng kanilang at dito tuloy mabubuksan yung issue na nagkakaroon ng selective justice, attorney. Yes. So ganito na lang, Admar, para maintindihan nyo talaga. Yung impeachment kasi, it's a serious constitutional function. When you say serious, dapat talaga mataas din yung threshold niyan or yung requirements kasi yung epekto nga niyan, tatanggalin from office ang isang impeachable officer, which in this case is an elected officer, di ba? Yung may 32 million votes. So kung papagbasihan kasi yung mga pending matters pa lang, wala pang actual resolution, wala pang finality, tas gagamitin yun as basis ng impeachment, kung ako tatanungin, it is highly improper considering na pag titingnan mo yung other grounds for impeachable offense, mga grave offenses yun eh. Betrayal of yung graft and corruption, treason, matataas siyang crimes talaga ba? So in other words, kung puro tayo pending pa lang speculations yung gagamitin nating cause of action or basis sa pag-file, it goes against the spirit of the impeachment process na dapat it should be based on severe wrongdoings of a respondent sa impeachment offense. Kasi kung titingnan nyo rin yung betrayal of public trust na ground, ang sinabi nga dong examples ng Supreme Court, tyrannical abuse. So that's grabing pang-aabuso talaga. So how can something na wala pang final constitute as grabing pang-aabuso ng kapangyarihan? Diba? Opo. So yun yung sa akin talaga. Kaya hindi ako pabor na pag wala pang finality, pending pa yung mga bagay, it should not be used as basis as an impeachable offense. And kung tingnan din natin actually yung final na impeachment complaints against PBBM, yung isang reason kaya dinismiss yun ng HOR before kasi pending pa daw, wala pang finality yung mga Supreme Court cases in relation dun sa unconstitutionality unconstitutionality ng mga issues in relation sa General Appropriations Act. So, di ba dun, wala pa daw finality, pending, therefore it should be dismissed. Pero dito kay VP, pending din naman, pero iba yung treatment. Kaya again, kung mag-criticize din yung general public na may selective justice, ay hindi rin dapat sisihin yun ng government, yung public. Kasi nakikita din naman yun ng reasonable observers eh. At ito rin yung reason ba, attorney, kung bakit yung mga framers ng 1987 Constitution ay sinasabing dapat 16 votes para Yes. ma-convict ang ang sino man na impeachable official. Yes, that's part of it. 'Di ba dun sa voting threshold sobrang taas. Tapos yung grounds and for impeachment, tyrannical abuse nga, grabing pang-aabuso. So dun makikita talaga natin na the spirit of the impeachment process should be or the purpose of the impeachment process ay para lang talaga sa mga grabing pang-aabuso ng kapangyarihan. So the way I see it, pag pending pa lahat, wala pang grabing pang-aabuso doon kasi may right pa naman to review eh. Opo. Yung may right pa to appeal yung respondent. Opo. Attorney, siguro bilang panghuli na lang, yung issue po kay Attorney Mans Carpio, ano po yung pinaka-latest sa kanya? Kasi parang kini-question nga, nag-approve na po ang mismo Pangulo pa, no, na magbukas dito, hindi naman impeachable official po si Attorney Mans Carpio. Ano po yung latest, Attorney? So, same pa rin naman yung position namin or position ni Attorney Mans yan. Number one, he respects the actions, decisions of the executive and the impeachment court. And kung ano yung magiging next step ng impeachment court, nire-respeto din naman niya yun. Subject to, of course, na nire-review din niya at ng legal team niya kami kung meron mang kaming makitang violation sa constitutional rights niya. Yun lang talaga yung sa amin at present. And I also want to make it known sa public na hindi, if ever mag-file si Attorney Mans ng cases, hindi naman yun simply because para lang manggulo sa impeachment process.
That's simply him exercising his constitutionally protected rights then. And that is guaranteed naman po by the Constitution sa lahat ng citizens of the Republic of the Philippines. Diba? Hindi po porket i-exercise mo yung karapatan mo ay nanggugulo ka lang nun. Kasi binigay po yun ng Constitution sa isang tao na may ifa-file kang case. And I just want to clarify that kasi yun yung laging binabato sa kanya na issue kay Attorney Mans na pag i-exercise yung right niya, nanggugulo lang daw yan. Bakit daw, pag wala naman daw kinakatakutan, bakit na lang hindi ganyan? So those are all political narratives na kasi, political messaging, and it does not directly address legal issues. So meron pa rin namang rule of law sa Pilipinas. So yun lang yung sundin talaga at respetuhin. Yun yung prayer talaga ni Attorney Mans.